Hello po mga ka-subscriber. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating video. Magre-react lang tayo po mga ka-subscriber tungkol sa mga ka-subscriber yung kay Inday Sara po, Vice President, na hinusgahan po siya po mga ka-subscriber. Na good morning po sa inyong lahat mga ka-subscriber. Nandito po tayo ngayon sa isang mag-reaction lang po tayo kung bakit po siya inaanuhan, pinagbibintangan na magnanakaw at dapat po ma-impeach. Bilang taong bayan po, hindi kami papayag na yun ang gagawin niyo po, kasi may batas po tayo ngayon na ang katotohanan dapat manging babaw. Hindi pwede yung basta-basta na pinaparatangan lang ninyo na wala siyang ginagawang masama, pinagbibintangan yung magnanakaw, kurap. Paano siya magiging kurap po? Sa education secretary po, lahat nakahayag ang mga mga resibo. May resibo talaga kung saan napupunta ang pondo. Huwag niyong sabihin na magnanakaw kasi wala po kayong ebidensya. Tanungin po ninyo yung kuha. Yung kuha po ang may karapat-dapat na maghayag, ipakita lahat ang mga ginagawa ni Vice Inday Sara. Wala kayong karapatan na husgahan nyo kasi ang mga Duterte po, ang pagkakaalam namin, hindi magnanakaw, hindi corruption. Kung magnanakaw po ang mga Duterte mula pa sa tatay niya, sana wala pong mga instructor o mga tulay, mga bridges na pinapagawa po niya. Mga belt project na dating sinunod lang po niya yung dating mga presidente, hindi po yan nagawa. Siya lang tangi ang nakagawa noon, yung blueprint po. Kaya huwag niyong sabihin na magdadakaw ang mga Duterte. Kasi sa mga salita po, sa madaling salita, kayo po ang may intention na agawin nyo ang pwesto niya. Kayo nga ang magnanakaw kasi pati yung Vice Presidente, bilang Vice Presidente, ninakawan nyo po sa posisyon po nyo. Pilit po ninyo siyang yung ialis sa pwesto, i-impeach, samantalang wala naman kayong ebidensya na nilustay talaga ang pera ng kabanang bayan. Kasi confidential fund nga, ang ibig sabihin, ang confidential, depende na yan sa'yo kung gagastasin mo or saan na paraan na gastasin mo. Yun ang confidential fund. Sa inyo nga, ang confidential fund nyo, ang laki-laki nga, milyon po, hindi lang milyon, bilyon pa. Dapat po lahat kay Sara Duterte, sana lahat ng confidential fund or sa inyo din, dapat po ipapakita din sana ninyo ang nyo, yung confidential fund. Sa masakit isipin bilang supporter ng mga Duterte, kahit nakadilaw na t-shirt po ako kasi uniform po to namin po sa trabaho, masakit po sa amin kung sinong taong nagmamalasakit sa bansa, siya po pilit ninyo sisiraan, ilaglag, samantalang wala namang kayong ebidensya po mga ka-subscriber. Masakit isipin sa taong bayan na inaalis
pusta ninyo ang pangalawang presidente po ng ating bansa. Wala kayong respeto sa kanya. Kababaeng tao, inaano ninyo, inaalis posta. Pilit ninyo tanggalan at hubaran ang pagkatao niya. Hindi kayo nahiya po mga kasubscriber. Kasi kayo may hinahangad kayo na posisyon na ayaw ninyong bumaba sa pwesto, gusto ninyo magiging patuloy ang posisyon nyo bilang presidente. Kung hindi dahil sa presidente yan, hindi magkaganyan. Kung magaling at matalino yung presidente natin, hindi magkagulo yung taong bayan sa Pilipinas po, dito sa ating bansa. Kasi dahil po ang ating Pangulo hindi magaling mamuno, hamak mo sabihin niya na papabayaan daw yung yung ating isla, agawin, pilit agawin or bombahin ang mga Sino ba talaga ang nakaupo diyan sa Malacanang? 'Di ba ikaw? Bakit sinasabi mo sa bunganga mo na pilit agawin o bombahin yung mga mandadaragat diyan sa sa pinag-agawan ng teritoryo? 'Di ba ikaw dapat ang namumuno, dapat ikaw dapat ang noon, maghadlang or gumawa ng aksyon. Bakit sinisisi pa ninyo kay Duterte? Wala na siya, hindi na siya presidente. Tapos na po ang termino niya. Dapat pilit ninyo pag-anuhan si Tatay Digong sa kanyang kasalanan. Kasi dahil sa mga Duterte, galit kayo. Galit kayo. Huwag naman po kayo sakim sa kapangyarihan. Yung kung sinong tumuturo na magnanakaw si Tatay Digong po, yung mga Duterte na yan, talaga po mga ka-subscriber, kung sinong nagtuturo na magnanakaw ang mga Duterte, yun po ngayon ang magnanakaw po. Kasi po, bakit nasasampahan po kayo ng po mga ka-subscriber, ng draft of corruption dahil sa paggagawa ninyo po. Bakit yung BICAM nasasampahan po kayo ng kaso? Kasi dahil kayo ay magnanakaw. Kayo po ang magnanakaw, hindi yung mga Duterte. Alam mo, kung magnanakaw pa lang ang mga Duterte noon pa, ubos ang pera, ubos yung pera yung kabanang bayan. Dahil nga sa may malasakit sa bansa, anong pinagagawa po niya? Ngayon, inano niya sa flood control. Lahat po yan ginawa po niya. Walang kurakot. Ginagawa niya yung mga bridges, yung Manila Bay, kung ano-ano pa man, airport, subway, pinatuloy lang po niya. Yan po ang kagalingan ng mga Duterte. Sasabihin pa ninyong magnanakaw, corruption. Mahiya naman po kayo sa sarili nyo. Mananalamin po kayo kung sinong totoong magnanakaw talaga. O yung BICAM Dayan, bakit may blanco? Sa BICAM Sagaa, bakit kompleto? May mga prizes pa. Bakit sinampahan kayong 12 counts? Yung noon, 241 million. Masakit isipin po. Huwag kayo mamintang na nangungurakot si Inday Sara. Ang confidential fund lang niya is 125 million. Lahat po yun, may mga resibo. Huwag po tayo magmamaang-maangan, huwag po tayo magbula-bulahan, huwag po tayo magtanga-tangahan. Hindi naman kayo tanga, hindi kayo bubuti pa. Dapat doon po kayo maghanap ng ebidensya sa kuwa.
Anong silbi ng kuha kung hindi ninyo sila pinapakinggan? Bakit yung mga Quadcom o House of Representative lang po ang pinag-ano ninyo? Naniniwala kayo sa House of Representative. Wala naman po yan silang basihan. Wala po silang ebidensya. Gawa-gawa lang po nilang ebidensya na yan. Bakit hindi kayo pumunta doon sa kuha? Ang kuha po ay siya lang pong tangi na agency na may karapatan na isumiti lahat ang mga resibo. O bakit ba yung nagdaan noon pang mga sekretary? Nag-ano ba ng mga resibo? Wala. Si Inday Sara lang tangi, ang mga Duterte. Siya lang po ang nagpasa lahat na may resibo. Sa panahon po niya, sasabihin pa ninyo is si Duterte, is si Sara, is yung magnanakaw ng kaba. Inano pa ninyo sa taong bayan, wala naman silang kaalam-alam po yan. Pilit ninyong pinapaalam sa mga taong bayan na si Inday Sara is magnanakaw. Nilustay ang kaba ng pera. Hindi ganun po. Para pinapaniwala po ninyo. Paano naman yung taong nalaman ang tungkol dyan? Kaya hiya po kayo. Nasa position pa kayo. Bakit nagkaganon kayo? Dapat talaga palitan na po kayo. Wala naman po kayo nagawa dyan 3 years na po kayo. Lumulubo ang utang ng Pilipinas. Magkano na ngayon ang utang ng Pilipinas? 17 trillion. Yung dating kay Ruha Duterte lang po is 7.2 trillion lang. 3 years lang po kayo, wala kayong nagawa, wala kayong mga pinapatayo ng mga traktura doon sa Davao po. Yung hindi natapos ni Tatay Digong, dapat sana yung floodway doon na hindi binabaha. Dapat tinapos ninyo sana yan. Ngayon, hindi ninyo natapos. Hindi natapos ni Tatay Digong. Dapat tinapos ninyo ngayon. Dapat hindi na sana tayo nagkaroon ng baha doon sa Davao, doon sa Mindanao. Yung floodway na pinagawa ni Tatay Digong na hindi natapos dahil tapos na ang term niya. Ang sabi pa nga ng mga tao, dapat Tatay Digong hindi ka na po bumaba sa pwesto. Yun lang tanging presidente na mahal siya ng taong bayan. O ikaw, wala kang nagawa, puro pagnanakaw, corruption, gusto pa ninyo mananatili dyan sa pwesto ng 18 years? Dapat sana bumaba na kayo Ngayon nakapinbin pa ang kaso nyo. Yung si Tatay Digong na walang kaso, pinipilit ninyong kasuhan na wala naman kayong sapat na ebidensya. Kayo, kitang-kita na yung mga ebidensya, nandyan pa rin kayo sa pwesto. Ano yan? Kahit malakas kayo, nasa posisyon kayo, ginagano na lang ninyo sa Tatay Digong. Hindi ninyo siya maano po kasi malakas si Tatay Digong sa mga taong bayan. Taong bayan ang nagluklok sa inyo dyan. Taong bayan din ang magpababa sa inyo. Hindi pa po tapos ang Yan lang po mga ka-subscriber. Kaya gusto ko talaga mag-reaction. Nagpwesto ako sa isang magandang pwestuhan ko. Dapat papasok na sana ako. Kaso lang, mag-reaction konti ako. Kasi narinig ko kanina sa YouTube, inano pa niya, sinisiwalat na si Sara Duterte daw is magnanakaw. Dapat talaga pababain o mag-resign si Inday Sara. Paano mag-resign si Inday Sara? Sa loob-loob niya, bakit magre-resign ako? Wala naman akong kasalanan. Bakit bababa ako sa pwesto? Wala naman akong kasalanan. Kasi kung mag-resign siya, ibig sabihin noon guilty siya o may ginawa siyang kasalanan. Kaya kahit i-impeach pa ninyo ngayon siya,
i-impeach siya, may Duterte pa rin ang uupo sa Malacanang dyan. Kaya kayo talagang naman kahit ma-impeach pa si Sara, may mga Duterte pang uupo dyan sa Malacanang. At saka hindi pa tapos may huli pang baraha na yung nasa Supreme Court at saka Ombudsman, kung ano talagang finalized decision niya, kasi siyempre hindi naman po tayo batas or attorney na siyempre ang kinikilingan diyan is talagang walang kasalanan. Hindi talaga magtatagumpay yung kasamaan sa kabutihan. Yun lang po mga kasubscriber. Bye-bye. Hanggang dito na lang po ang natin reaction video. Bye-bye. Papasok na po ako. Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat po. Bye-bye.